Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating tatalakayin ang Samuel chapter 11 verse 2 to 3. Expose or be exposed. So, ang sabi rito sa talatang ito, isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Pinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. So sa Bible verse na ito is yung nasabi dito yung simula nung nagawang kasalanan ni David. So yun, si David nga umakyat siya, nakita niya yung babae naglalakad na naliligo. Tapos, ayun, pinagtanong niya kung sino yun. Tapos yun nga ay si Bathsheba nga. And siya at saka si Bathsheba ay nakagawa ng kasalanan or nakagawa ng kasalanan na nagsisiping sila, ganun-ganun. So, ayun, tungkol doon yung Bible verse na yun. So, sa unang katuruan, sabi rito, idleness leads to evil. So, idleness, ibig sabihin ng idleness, yung walang ginagawa. So, kumbaga, kapag tayo ay walang ginagawa sa buhay, walang plano, walang nakahilata lang, gano'n. So, doon nagsisimula yung mga kasalanan. Na maaaring kapag boring yung ginagawa natin or hindi tayo busy, doon magsisimula yung makagawa na tayo ng kasalanan. So, punta tayo sa ikalawang teaching. Sabi rito, sin gives birth to more sin. So, ayun, ang kasalanan daw ay patuloy na gumagawa pa ng iba pang kasalanan. So, kapag tayo nakagawa ng kasalanan or kung meron pa tayong ginagawang kasalanan, so dapat itigil na natin yan. Kasi yung kasalanan na yun, parang sabihin natin na manganganak yan, dadami yan. And yun nga, sin gives birth to more sin. So, yun, tanggalin na natin yung mga kasalanan na yan kasi nga dumadami ang kasalanan, no? Kumbaga, yung isang kasalanan, hindi pa dun yung natatapos eh. Maaaring yung kasalanan na yun ay magbunga pa ng iba pang kasalanan. So, kaya sinasabi na sin gives birth to more sin. So, ikatlong teaching ang sabi, God likes expose. So, tayo kapag meron pa tayong ginagawang kasalanan or kapag tayo ay may sikreto pa or may kung ano mang ginagawa pa na mali, ay dapat daw itigilan na natin. Kasi sabi nga, God likes expose. Darating ng panahon na marireveal or mabubuking tayo. Malalaman kung ano man yung kalokohan na ginagawa natin. So, tigilan na natin hanggang ngayon kung ano man yung. Kasi nga, sabi nga ng Panginoon, hindi mo kayang linlangin ng Panginoon, hindi mo kayang lokohin ng Panginoon. So, tsaka sabi pa na walang kasalanang hindi nabubunyag. Kasi nga, God likes expose. Talagang ine-expose ng Panginoon. Darating ang araw na i-expose ka ng Panginoon dahil sa expose ka ng Panginoon dahil sa kamali ang ginagawa mo. So, punta tayo sa application. So, sa unang application, sabi rito, BBC, doing good. So, sabi kanina, idleness, kapag daw wala tayong ginagawa, doon tayo nakagawa ng mga kasalanan. So, sabi naman ngayon, BBC. Hindi lang basta maging abala ka. Maging abala tayo sa paggawa ng mabuti. So, syempre nga naman, kung sinabi nga na kapag daw walang ginagawa, ay nakakagawa tayo ng kasalanan. So, syempre, alam nga namang naging busy ka nga, pero yung ginagawa mo, mali pa rin or kasalanan pa rin. So di ba hindi ganon? So, sabi, BBC, doing good. Hindi na nga boring yung buhay or hindi na nga boring yung buhay natin or yung araw natin, makakagawa pa tayo ng mabuti. So, sa ikalawang application, do not be a hypocrite. So, yun si David kasi, inisip niya na mabait siya or perfect. Parang mas better siya dun sa iba. Ganun. So, nagpaka-hipokrito siya eh. So, dapat hindi natin gayahin yun. Lagi lang tayong magpakumbaba. Isipin natin na pare-pareho tayong makasalanan, na walang taong hindi makasalanan, ganun. So, wag tayong maging hipokrito, So, punta tayo sa ikatlong application na sabi, expose or be exposed. So, ayun, kumbaga,
expose or be exposed. So, kung may mga kasalanan man tayong ginagawa, aminin na natin. Or kung meron man tayong nagawang kasalanan, aminin na natin. Kasi nga, may expose yan. Malalaman yan at mabubuking yan. So, ngayon pa lang tayo na, aminin na natin kung ano man yung mga kalokohan or yung mga maling nagawa natin. Kasi nga, darating, hindi mo naman kasi habang buhay maitatago yan kung ano man yung kasalanan na nagawa mo. Hindi mo habang buhay may makakaligtas dyan, hindi mo habang buhay maitatago yan. So, expose or be exposed. So, tayo na mismo ang mag-expose ng mga maling ginagawa natin. Bago pa panahon, yung bumuking sa atin ay mas malala pa. So, ayun. Napakarami ko natutunan sa araw na ito. Maraming salamat po. Glory to God.